Sa pagpasok ng panahon ng tag-init, apektado rin ang mga ibinebentang buhay na manok sa Cauayan City. Sa panayam ng IFM News Team kay Ginang Christy Ramirez, isa sa mga nagbebenta ng call o buhay na manok sa Cauayan City, hindi lamang tao ang naaapektuhan ng nararanasang init ng panahon. Aniya dahil sa taas ng temperatura ay may mga pagkakataon na namamatay ang mga ibinebenta nitong manok na siyang dahilan ng pagkalugi. Sinabi nito na may mga pagkakataon naman na mayroon pa ring bumibili ng manok na namamatay dahil ibinebenta ito sa mas murang presyo, subalit madalas ay ginagawa na lamang umano nila itong pang-ulam upang hindi naman masayang. Sinabi rin ng ginang na hamon rin sa kanila ang matumal na benta at ang pagtaas ng presyo ng kanilang paninda. Ang dating 120 pesos na halaga ng kada isang piraso ng kal ngayon ay nasa 150 pesos na, habang ang dating 450 pesos naman na bikal ay umabot na rin sa 500 pesos. Bilang alternatibong paraan upang maiwasan ang pagkamatay ng mga manok, madalas umanong pinapainom, binabasa at pinapaliguan ni Ginang Ramirez ang mga manok upang maibsan ang nararamdamang init dulot ng mainit na panahon. Ngayon ma'am, medyo matumal. Tumaas ma'am. Yung dati ma'am 120, ngayon na 150 na. Sa Bicol naman ma'am, sa yung tandang, mga 500 ngayon ma'am. Dati 450. Namamatayan din po ma'am kasi sobrang init ngayon. Kung minsan ma'am nalulugi din dahil sa maraming namamatay. Kung minsan inaangkat lang po sila. Kung minsan galing sa sa Batangas. Kung minsan naman dito sa Isabela lang. May araw na matumal, may araw naman na marami. Kung minsan ma'am may 15, 17 gano'n. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay. Idol! IFM News.